Great day, class. So, as for the continuation of our lesson and the beginning of our semi-final exams, semi-final coverage rather. So, we will going to talk about the commitment and commitment process, commitment process and commitment classification. So, allow me to share my screen. So, okay. So let's talk about commitment and classification of prisoners and detainees. Tingnan ko muna kung gumagalaw ba. Okay. Commitment, interesting. Okay. So when we talk about commitment and classification of prisoners and detainees, a person can be committed to jail only upon the issuance of an appropriate order by a competent court of authority so mandated under the Philippine laws. So sinasabi dito, class, no? Yung may karapatan lang, no? Bago ang isang tao makulong or makommit sa loob ng piitan ay dapat merong competent authority which is referring to the court, no? Korte lang ang pwedeng mangutos sa ating mga law enforcers, sa ating mga kapulisan or law enforcers body para hulihin at the same time para ikulong ang isang tao. So wala nang ibang may competent authority, no? May kapangyarihan para mag-utos ikulong isang tao but only the court, no? So the rules enumerates courts and authorities and classifies inmates according to the conditions for their commitments. So likewise, meron din tayong mga rules and regulations kung saan ini-enumerate, di kaya sinasabi kung ano-ano, kung sino-sino lang ba ang merong kapangyarihan na mag-commit ng mga tao, mag-utos para i-commit ang isang tao na nagkasala sa batas. Same time, mga conditions set forth for the commitments. Sinasabi din nila ng ano yung mga kinakailangan para ang isang tao ay pwede nating ilagay sa loob ng piitam. When we talk about commitment, it means entrusting for the confinement of an inmate to a jail by a competent court of authority for the purpose of safekeeping during the pendency of his or her case. So pag sinabi natin commitment, ito yung parang ipinagkakatiwala mo sa isang confinement facility, no? Ang isang inmate, ang isang tao sa loob ng kulungan at ito ay yun nga ipinag-uutos ng isang court as competent authority kung saan ang purpose lang nito is safekeeping, no? Itabi lang muna siya diyan. Kumbaga itago, i-safekeep, no? Ilagay muna ang isang tao diyan habang nakapending ang kanyang kaso. That is the legal, no? Legal and accepted definitions of commitment, no? So yun ang sinasabi doon, ilagay muna diyan, itabi muna diyan, ipatago muna diyan, i-secure muna ang isang tao habang umuusad ang kanyang kaso. Courts and other entities authorized to commit a persons to jail. So ito yung sinasabi natin, sino-sino yung mga authorized na mag-order ng commitment order, mang-utos na ikulong ang isang tao. So the following courts and entities are authorized to commit a person to jail. Of course, Supreme Court, no? Utos ng Supreme Court, the highest court of the land. Court of Appeals, no? Then, Sandigan Bayan, yung sa mga ombudsman, yung mga tiwaling nagtatrabaho sa pamahalaan. Yan. Then, RTC, Metropolitan or Municipal Trial Court. Pag sinabing class Metropolitan Court, ibig sabihin comprises of different court in the municipal or in a city. Then, Municipal Circuit Trial Court, Congress of the Philippines. So, ibig sabihin, pati yung Kongreso, di ba? During their, yung hearing nila, pwede din silang mag-utos
'di ba? Sometimes nagko-contempt sila, no? Na ikulong ang isang tao. And all other administrative bodies or persons authorized by law to arrest and commit a person to jail. So etong sinasabi dito, yung administrative bodies, no, halimbawa pag mayroong isang institusyon na mga rules and regulations sila doon na para mapanatili yung peace and order in accordance with the law of the land, ay maaari din silang mag-inherent sa kanila ang magpakulong. Example sa Bucor or sa BGMP, no? Kung saan yung mga dalaw tapos nagko-commit sila ng mga labag, nagpapapasok sila ng mga ipinagbabawal sa loob ng jail. So immediately after pwede nilang i-commit 'yon, no? For safekeeping. Then habang inaasikaso yung tamang karampatang kaso sa kanya or persons authorized by law to arrest and commit a persons to jail. So the very good example is the PNP and other law enforcement body na habang kahit walang commitment order, no, na yung mga sinasabing ano, yung hot pursuit, no, yung mga citizens arrest, yan, pasok yan dyan. Next is classification. So how do we classify inmates? It refers to assigning or to grouping of inmates according to the respective penalty, gender, age, nationality, health, and criminal records, and etc. So, from the word itself, no, kinaklasify, no? Kumbaga, nilalagay natin siya kung saan siya belong. So, yan. According to the, yung mga sinabi kanina. So, categories of inmates. So, ngayon, ika-categorize natin yung inmates. Merong dalawang categories ang inmates, no? Inmate is the generic term for an individual who is being safe kept behind bar. So, unang-una is prisoner, then the other one is detainee. When we talk about prisoner, inmates who is convicted by final judgment. So again, class, pag sinabing prisoner, nothing but convicted by final judgment. Ibig sabihin, pag sinabing prisoner, nahatulan na. Meron ng verdict. Alam na kung gaano siya katagal mananatili sa loob ng kulungan. So kaya prisoner, no? Prisoner ang tawag doon. But when we talk detainee, inmate who is undergoing investigation, trial, or awaiting for final judgment. So, kumbaga, waiting trial, no? Nahuli siya, na-safe keep siya, pero umuusad pa lang ang kaso niya. So, kumbaga, for short, pag prisoner, sa Bucor. Pero, pag detainee, sa BGMP o di kaya sa mga lock-up ng PNP. So, that is the two general term, no? General term when we going to classify inmates. It's either prisoner or detainee. But in our time, in this moment, in our modern time, dalawang tawag dito is PDL na, persons deprived of liberty. Now, classification of prisoners, di ba sinabi natin, pag convicted by final judgment, ang tawag is prisoners. So, ito yung na-classify ulit yung prisoners, yung under ng PUCOR. No? Or yun ang pinaka general term. So there are four classifications of prisoners. Number one, insular prisoners, which we've talked about this during our previous lessons, which also form part of our midterm examinations. So when we talk about insular prisoners, ito yung mga nasentensyahan ng pagkakakulong ng 3 years and 1 day to life imprisonment or reclusion perpetua. O, di ba? Insular, ibig sabihin insular national. So yung sentensya na is 3 years and 1 day to life imprisonment. Yun yung long term ng kanyang pagkakakulong. When we talk about provincial prisoner, no, sila naman yung mga nakulong ng 6 months and 1 day to 3 years. Actually, may kadugtong pa yan with 1,000 penalty or both, di ba? So, when we talk about provincial prisoners, tandaan, sila yung mga nasentensyahan ng pagkakakulong ng korte ng 6 months and 1 day to 3 years. But when we talk about city prisoners, sila naman ang nasentensya ng pagkakakulong ng 1 day to 3 years. So, then last but not the least, as a form of prisoner, sila yung mga nakukulong sa munisipyo na may mga sentensya ng 1 to 6 months. 1 day to 6 months ang kanilang sentensya. So, kumbaga dito sa municipal, mga mabababang kaso lang. So, the very good example of this MTC is yung Caracruz, PD 1602, no? Presidential Decree 1602. Ibig sabihin, sugal, gambling. Next, classification of detainees, no?
'Di ba, kanina classify natin ang prisoner. Ngayon naman yung mga detainees na wala pang sentensya. So there are three classification of detainees. Unang-una, undergoing investigation, awaiting trial or undergoing trial, and awaiting for final judgment. So 'di ba sinabi na natin to, no, undergoing investigation. Usually nasa lockups o di kaya nasa PNP jail. Sa mga PNP para ito, awaiting or undergoing trial nasa BGMP na, and awaiting for final judgment nasa BGMP na din 'yan. So ngayon, let's proceed with the security classification of inmates. The following are the classification of inmates according to security risk each may pose, no? So ito naman yung mga ano ba yung mga possible threat. Papaano naman kinaklasify ang mga preso sa loob ng kulungan as to threat, no? Ibig sabihin yung threat na pwede nila ma-impose sa loob ng kulungan. Unang-una, mayroong tinatawag na high profile inmate o di kaya high PI, HPI. Pag sinabi nating high profile inmate, sila yung mga require increased security based on the intense media coverage or public concern as a result of their offense, such as but not limited to those who have involved in highly controversial or sensational crime, or those who have became prominent for being a politician, government official, multi-million entrepreneur, religious or cause-oriented group leader, and movie or television personality. So kumbaga, pag sinabi nating high profile class, ito yung mga nakakulong na mga sikat. No, mga sikat. Ang tawag dyan, high profile. Kinakailangan mong damihan ang security kasi mapupuno ka ng media, no? Ang daming mga media. So halimbawa, sina Laila De Lima, yan, sina Bong Revilla, or mga sikat na artista, no? Yung mga influencer. Kumbaga, um, kinakailangan or need public updates, no? Kumbaga, trending, no? Ito yung mga tao na trending at the same time masyadong sensational yung mga kaso nila. So usually, yun yung matatawag na high profile inmate. Dapat increase ang security kasi konting mali mo lang diyan, ta-timeline ka kaagad sa mga mainstream social media. So pag sikat, high profile inmate. Pag sinabi naman nating high risk inmate, no? HRI, those who are considered highly dangerous and who require a greater degree of security, control, and supervision because of their deemed capability of escape or being rescued and their ability to launch or spearhead acts of violence inside jail. This includes those charged with heinous crimes such as murder, kidnapping for ransom, economic sabotage, syndicate or organized crime, etc. Also included are inmates with military or police trainings or those whose life is in danger or under imminent threat. Pag sinabi naman nating high risk inmates class, ito yung mga nakakatakot, no? Kumbaga, um, ito yung mga kagaya ng mga nag-commit ng murder, no? O di kaya mga kidnapping, yung mga sabotage. Kumbaga, ito yung mga taong yung wala nang pakialam sa mundo, no? Kumbaga, halang yung kaluluwa ng mga taong to. So, kaya nga kinakailangan silang bantayan mabuti, yung close security talaga, kasi dahil sa nature ng kanilang kaso, no? The very good example here is yung mga, kasama din dito terorista, pero iba din yung kategory ng mga terorista. But as example says, no, yung mga murder, kidnapping, kidnap for ransom, kumbaga, mga mabibigat na kaso sila. Oh, mabibigat na kaso at the same time, kumbaga, in any moment, no, pwede silang gumawa ng mga scenario or issue nang sa ganon is maano lang sila, what do you call on this? Maisagawa lang nila yung mga plano nila, which is usually yung they are prone to suicide din o di kaya prone sila na mga mag-hostage taking scenario. Yan sila yan. Kasi alam nila mabibigat ang kaso nila, at the same time alam nilang tatamaan sila. Kaya wala na silang parang medyo lost hope ng mga taong 'to. Hmm. Example, yung mga high risk din, yung mga military, no? Yung mga military or mga may background ng police training ta's nakulong, high risk kaagad 'yon. Then high value, sinasabi din dito kanina, 'di ba? Or those whose life is in danger or under imminent threat. So high risk din siya 'pag halimbawa, 'di ba?
Parang murder ang kaso niya. Kinakailangan din siyang i-secure kasi nga any moment baka patayin din siya ng mga tinira na sa labas. So yun yung sinasabi dito na kinakailangan i-secured siya kasi may mga revenge factor na kino-consider against doon sa kanya. Next is high value target or HVT. Pag sinabi nating high value target, either a resource of a person who may either be an enemy, combatant, high-ranking official, or a civilian in danger of capture or death, typically in possession of critical intelligence data or authority marked as an objective for a mission and which commander requires for the successful completions of the same. So mga high value target naman class, no. Ito naman yung mga combatant military o di kaya sila yung mga individual na kinakailangan silang i-secured, no? Kasi maraming 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 tumitira sa kanila. Kumbaga maraming nag-spy sa kanila or civilian in danger of capture or death, no? Kumbaga sila yung mga it's either combatant enemy, ibig sabihin kalaban ng pamahalaan na nakuha ng ating pamahalaan kung saan napaka-crucial ng information na kinakailangan niyang i-divulge on the part of the government but still hindi niya yun ilalabas syempre, di ba? Oh, likewise, o di kaya sila yung mga high-ranking official o di kaya sa mga NPA tapos yung pinaka-pinuno nila o high-value target yun or in danger of capture or death, no? Sila yung mga kumbaga kalaban ng pamahalaan na um, sa oras ng or sa panahon ng mga digmaan ng either buhay or patay, kailangan siyang mahuli. So yan yan. So yun ang tinatawag na high value target. Pag nahuli yan, high value target yan. The very good example is mga pinuno ng mga NPA or authority marked as objective for a mission and which a commander requires for the successful completions of the same. So yun nga, because naging high value target siya because of the information, because of the intelligence information na napaka-crucial na siya lang nakakaalam kaya kinakailangan siyang bigyan ng 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 highly security o di kaya paghawak na siya ng ating pamahalaan, ng ating mga law enforcers, kinakailangan siyang bigyan ng high value because yung information na nasa kanya is sa kanya lang yun. At napaka-critical, napaka-crucial ng mga information na alam niya. Halimbawa, yung mga state witness, no? State witness, yan, ang mga high value target yan. Halimbawa, yung kay kay Senator Laila de Lima, yung si Jonel. O si Jonel is a high value target because of the information na idadivulge niya against Senator Laila de Lima. Example lang 'yun ha, example lang 'yun. Kumbaga papaano naging valuable ang isang informant or ang isang inmate or detainee because of the information, because of the intelligence information na napaka-crucial in the court proceedings. Next is STG, Security Threat Group. Yung iba, CTG yung tawag dyan. Pero Security Threat Group naman, any formal or informal ongoing inmates group, gang, organization, or association consisting of 3 or more members falling into one of the following basic categories: street gangs, prison gangs, outlaw gangs, traditional organized crime, aboriginal gangs, submersive groups, and terrorist organizations. Ito naman class, yung mga security threat group, sila yung merong threat sa loob ng jail security kasi nga meron silang grupo doon o maraming group. Halimbawa, merong Batang City Jail, no? Yung Silik-Silik Sputnik, no? Mga ang daming mga iba't ibang group sa loob ng jail, no? So yun yung mga gang group sa loob ng jail na may mga members sila na hindi rin sila pwede paghaluin kasi nagpapatayan sila kaya kinakailangan silang i-segregate. Kaya nga 'di ba ang topic natin is classification. So ito yung mga different gang group sa loob ng jail for short and they are referred as security threat group because threat sila sa security. These are group of individuals who are prone
to commit riot, no? Yung mga masyadong nagpapasikat sa jail, no? Naggugulo. Yeah. Then next is submersive group. Submersive from the word itself, sila yung mga group of persons that adopts or advocates submersive principles or policies tending to overthrow or undermine an established government. Ito yung mga makakaliwa, no? Gusto nilang ipatumba yung sistema, yung pamahalaan. So likewise, ganun din sa jail, no? May mga grupo din sa loob ng jail na mga NPA, mga CCP-NPA or mga other activist group, mga leftist group, na yun, ang dami nilang alam, no? Gusto nila talaga, wala silang, ang hirap nilang i-please. So they are the submersive group. Next is terrorist group, a group of persons that commits any of the following: piracy and mutiny in high seas or in the Philippine water, rebellion or insurrection, coup d'etat, murder, kidnapping, and serious illegal detention crimes involving destructions, arsons, hijacking, violations of laws, toxic substances and hazardous and nuclear waste control, violations of atomic energy regulations, anti-piracy and anti-highway robbery, illegal unlawful possession, manufacture, dealing in acquisitions or dispositions of firearms, ammunitions, or explosives. Ah, alam nyo na yan, pag sinabing terrorist group, ito yung mga armado talaga, no? Kumbaga, mga armadong grupo. Likewise, pag sila ay nagko-commit ng mga crime, ay sadyang napakalaking, hindi lang pang isang individual, but towards group of individuals o di kaya towards a civilian in general or towards the government, no? Ganun sila gumawa ng crime. Hindi sila parang isa-isa lang. Always target nila dito is grupo talaga. So likewise, sila yung mga nagko-commit ng mga piracy, no? Yung mga sa mga karagatan, yan. Tapos mga armado sila. Likewise, na sila yung mga nagko-commit ng rebellion, no? Like parang submersive din sila, rebellion, because they have different ideology na dapat ganito yung pamahalaan. So ganun yung mga idea nila. The very good example here is mga CPP, NPA, no? Yung mga makakaliwa, that is a very good example of terrorism because they would like to submerge, no, our government system. So yan, nagko-commit ng mga kudeta, no? Murder, hindi lang pang isa, pang maramihan. Kasi nga, anong ginagamit nila? Nang bobomba sila, no? Yan, nagki-kidnap sila, hindi lang isa, pang maramihan. So, yun yung mga sinasabi dito. Kumbaga, pag sinabing terrorist group, ang kanilang mga mode of destruction is hindi lang pang isa, no? Pangmalawakan, pangmaramihan ang ginagawa nila. Pag sunog, sinusunog nila lahat. Pag ayaw nila o di kaya pag kontra sa kanilang ideolohismo, no? 'Yun, tina-target nila 'yun. Hina-hijack nila hindi lang isa, pangmaramihan, no? Kung sila ang nagko-commit ng mga violations ng ating batas ay walang pakialam, wala nang batas-batas sa kanila because again, they do not want our government system. So ayaw din nila ng ating mga batas. So sila yung mga nagko-commit na nagbobomba, no? Na kumbaga pinapatumba nila yung sistema ng pamahalaan at the same time yung mga pagpatay o di kaya yung mga destructions na ginagawa nila is pangmaramihan. Hindi lang pang isang individual but rather pangmaramihan. So next is violent extremist offender. When we say about the violent extremist offender, sila yung mga person whose political or religious ideologies are considered far outside the mainstream attitude of the society, or who violates common moral standards and who has adopted an increasingly extreme ideals and aspirations, resorting to the employment of violence in the furtherance of his or her belief. Ito naman, yung mga violent extremist offender, ito yung mga tao na yung kanilang political or religious na paniniwala ay hindi na parang abnormal na, OA na, sobra-sobra na. Kumbaga sila yung mga tinatawag na mga radical, no? Mga extreme na sobrang ideology nila, yung political aspirations nila, yung mga religious na paniniwala nila, wala na sa moral standard, no? Okay na sa kanila ang pumatay. Wala nang ganoon, ha? Pag halimbawa, hindi kayo magkaparehas ng paniniwala sa pananampalataya, paniniwala sa pagpapatakbo ng pamahalaan, pwede ka na nilang saktan or patayin in a worst scenario case, no? So yun yung mga, kumbaga, yung violent extremist offender because of their ideology, no? In terms of political and religious aspect
ay wala na sa ano, sa standard. Wala silang pakialam pumatay, manakit ng kapwa nila 'pag hindi kayo parehas ng paniniwala. Next is medium risk inmates. So medium, those who represent a moderate risk to public and staff. These inmates still require greater security control and supervision as they might escape from and might commit violence inside the jail. So ito naman, medium risk inmates. Medium lang, moderate lang, but still, kinakailangan pa rin bantayan sa loob ng jail because baka tumakas din yan. Pero may risk, pero medium lang. Alert and aware ka lang palagi. Then minimum, ito yung mga ordinary, ito yung karamihan sa mga preso. Normal lang sila doon. Those inmates who have lesser tendencies to commit offenses and generally pose the least to public safety. In most cases, they might be the first offender and are charged with light offenses. So yung mga minor or yung mga medium no, or minimum, sila yung mga mabababang kaso lang. Karamihan sa mga nakaloob ng kulungan, wala silang security threat, kundi yung mga normal lang. Hindi sila mga sikat, hindi sila mga high profile, hindi sila mga high value, hindi sila mga high risk. Yung normal lang sila. At usually, sila yung mga may mabababang kaso. So ngayon, what are the requirements for commitment? Ano bang kinakailangan bago makulong ang isang tao, no? So 'di ba, sabi natin, dapat merong commitment order mula sa competent authority, which is the court. So ngayon, no person shall be committed to any jail facility without the following required documents. So ito yung mga kinakailangan. Of course, number one is commitment order issued by the court. Court issued ni judge, no, si judge. Sasabihin na ito si Juan de la Cruz, i-commit mo na yan dyan. Then next is medical certificate. Dapat recent medical certificate taken within 24 hours prior to admission. Dito sa jail, no, sa jail or sa Bucor, yan. May commitment order, meron ding medical certificate yan. Kinukuha namin sa mga PNP, dapat merong medical certificate na sa loob, na bago lang, kakakuha lang. Kasi baka tanggapin mo, binugbog na pala yan. O pag namatay sa jail yan, kalgado mo pa yan, kakasuhan ka pa, pwede ka matanggal. Kaya stricto class, ha? Kaya bawal din sila talagang bugbugin kasi pag kinumit yan na may mga pasa, lahat-lahat, hindi yan tinatanggap sa jail. Same with the Bucor. Pag mula sa BGMP, dadalhin na sa Bucor, pag walang medical certificate or yung hindi tugma, hindi siya kondisyon sa tamang kondisyon yung inmate, may mga pasa, may mga bugbog, o di kaya worst case hindi na makagalaw, hindi yan tatanggapin ng institusyon, ng correctional institutional facility. Oy, bakit ang ganyan? Kasi ang kinakatakot baka mamatay. Kaya dapat maganda yung ano niya, walang mga pasa-pasa. Kaya huwag nung isipin na pwedeng bugbugin na mahirap. Then complaint or information, yan. Kailangan din yan sa loob ng jail. Yung complaint or information, eto din, galing din to kay judge. Yung information ng kanyang kaso. Police booking, eto galing to sa PNP. Certificate of Detention of the PNP or NBI, yan, meron din sila. Lahat ng ito, class, ito kasi sa BGMP manual to. Lahat ng ito, kailangan nilang gawin yan na bago nila ibigay sa BGMP. Pag merong isang kulang dyan, hindi tatanggapin. Yan. Then, classification process. Anong oras na? Sige. Classification, mahaba pa. Oo, mahaba pa. Okay. Classification process. Admission of inmates. So, pag-admit, no, pagpasok na ng ano, kung paano ba yung procedure ng pag-commit. Once the inmate has undergone the registration process, he or she will be temporarily housed in inmates classification and counseling unit in jails where it is available. The inmate shall stay at the ICCU for a minimum period of 30 days but not exceeding 30 days. So, di ba? Kasi nga iko-quarantine pa, di ba? Na-topic na natin. Iko-quarantine pa muna dyan. So, after niyang masatisfy ang lahat ng to, yan, dito na siya. Ika-classify na. Paano mo siya ilalagay dito, ganyan, based sa kanyang pangangailangan. Yan, unang-una, yan. So, yan, i-ICCU siya for 30 days. Usually, 2 weeks, pwede na yan. Then, or until the completion of the classification process at the ICU, the newly committed inmate will undergo assessment by the different health professionals. So, i-assess din yan siya, di ba? Tinanggap na siya. Yung medical examination na i-check yan, kung may mga sakit ba siya, lahat-lahat, no? Dinideclare naman yon kung may TB ba siya,
may mga ano, kung anong mga sakit niya, high blood ba siya, yan, lahat ng sakit na dinideclare yan. Tapos, syempre, chine-check yan ng mga doctor, jail officers. No? The jail medical officers or jail office designated nurse ng health infirmary unit, no? Yan, nagkakanak ng thorough physical examination on the newly committed inmate and will note down the significant bodily marks, scar status, and lesions based on the medical certificate presented by the committing officer. Yan, chine-check lahat-lahat yan. No? Yun. He or she must ensure that the findings are congruent to the medical certificate presented. So, kung ano yung binigay ng PNP na medical certificate nila, chine-check yun ng BGMP officer bago niya tanggapin. Kung mayroong mga discrepancy hindi tugma doon sa present, shall warrant further investigation by the and reporting the same to CHR. Di ba? Nire-report pa sa human rights, kakatakot. Results of medical examinations shall be recorded and shall bear the signature of the physician or nurse who conducted the examination. Medical issues will be attended accordingly. So yun, after na-check physical, lahat-lahat, pinapahubad yan, tinitignan yung tattoo niya, lahat-lahat, tinitake note lahat-lahat yan. At the same time, tinitignan pagtugma doon sa medical certificate na present ng police, yung committing officers. So likewise, pag may mga okay naman, tapos nalaman naman totoong may sakit siya, yun, tinitake note yun para mabigyan siya ng kaukulang gamot habang siya ay nakakulong. So dental examination, meron din yan, no? Check din yan ng, meron din kasi mga dentista sa jail. Psychological examination, ito importante din to. Baka may mga aning-aning na, chinecheck din to ng mga jail psychologists. O di kaya mga ano, online or attending psychologist, chinecheck din yan. Meron din lang silang booking sheet dyan na kinakailangan din. Ito, class sa loob na ng jail to ha. Wala to sa PNP nung kinomit. Sa jail na to. Para tignan kung nasa normal ba yung pag-iisip niya. Social case studies, ito, meron din to sa mga jail, no? Chinecheck, ano yung mga background niya, yung mga pamilya niya doon, no? Chinecheck yan. Social worker ng jail, ICCU, shall conduct in-depth interview with the newly admitted. Ito, kinaklasify kasi ito sa class. An interview that considers who the inmate is from birth up to the present, including his familiar, so yan, familial, educational, social, vocational, and other issues that has impact his or her personality. The findings will be recorded and shall bear the signature of the social worker who conducted the assessment. Ina-assess talaga class at madugo to. Madugong assessment to. Ang dami-dami kasi nila. Ang daming mga tanong. In jails without ICCU, the interview will be done by the social worker in charge upon the order of the court or requested by the medical officer, by the psychiatrist, or the duly designated jail warden for the specific purposes. Yeah. Risk assessment. So yung ba dito class, i-record ko na lang para at least ano, dami pa. Kulang na tayo sa oras. So the rest topic class that is belong to the commitment and classification process ay i-record natin at the same time ipapresent natin for our next lesson. Actually, this cater to ano, 2 lessons, no? Lesson 8 and 9. The next meeting, yung mga special needs na mga inmates natin, yung mga PWD, yung mga buntis, no? And other special needs will be also tackled in our next lesson. So that would be all class for this lesson 9 as far as the commitment and classification process is concerned. Good morning.